Hello guys! Ito po ako muli na magtatabas pa uli ako ng aking project. Ito pong tinatabas ko ay isang lace. Ito po yung partner ng kulay pink na ginawa kong gown. Ayan po. Ang style po ng tinatabas ko na lace ay isang cardigan. Ito po kasi yung parang magsisilbing shawl sa kanyang katawan kasi sleeveless po kasi yon. Ayan po. So, ayan po, tinatabas na natin. Kinuha natin yung haba niya. Inilapat ko po yung pattern. Ayan po. Dahil sa putol po yung pattern, ipinagdugtong ko lang natin para makuha lang natin yung haba. And then, yung pong tinapas ko na yan po yung magsisilbing pattern naman ng para sa back. Ayan po. Samahan niyo po ako at panoorin ang aking ginagawa. Yan pong ginagawa ko ay sa neck po naman. So, ayan po. Gagawa po tayo ng isang back. Yung back po ay, ayan na po. Ayan pong pattern, ayan pong fronts na tinabas ko, yun po yung magiging pattern natin sa back. Napakaingay po ng sasakyan. Ayan. Kailangan po wala tayong masayang na tela dahil ang tela po natin tama lang. Kasyang-kasya lang sa gagawin kong gown. Kaya ah, kailangan ng pagtatapos natin ay maingat. Yun pong, dun po kami talo, kaming mga mananahi. Kapag ang tela po ay maliit, talagang maraming pag-iisip kung paano namin siya tatabasin ng ayon sa kakasya yung kanyang tela sa kanyang body. Kasi po minsan, maliliit po talaga yung ibinibigay nilang tela. So, pagka ganun po kailangan maingat sa pagtatabas. 'Di ba? Ayan po. Maraming ayos-ayos, ayos-ayos, tiklop-tiklop. Kailangan po natin 'yan eh. Kailangan na ma-perfect natin yung pagtatabas na hindi siya masasayang. Ang ganda po ng tela, yan po ay lace. Kaya po ganyan na medyo ingat na ingat din po ako kasi po yan po ay mahal na tela. Mamahalin po yung tela kaya tapos kasyang-kasya lang sa katawan niya. Tipid-tipid po ang pagtatabas kasi po meron pa tayong tatabasin na manggas. Yung long sleeve po yan eh. Ayan. Yung matitira po gagawin po nating manggas yan. Ayan po. Shoutout po nga po pala sa mga kapwa kong mananahe. Marami pong salamat sa inyo, sa panonood nyo kahit kayo ay magagaling na. Pinapanood niyo rin po ang aking palabas. Ayan po. Bibiyakin po natin yung sa gitna ng front kasi po yan ay cardigan lang. Ayan. Ayan naman po yung sa back. So, ito naman po gagawin natin ay sa manggas po yan. O, di ba? Yung manggas po kasi natin is parang siya maluwag. Kailangan maluwag yung kanyang manggas. Thank you po sa mga oras ninyo na pinapanood nyo po ako. Maraming pong salamat sa lahat ng silent viewers. Maraming pong salamat. Ayan po ang gagamitin natin. Ayan na lang po yung tela, oh.
Gusto ko nga po sana maibigay yung tamang sukat yung gusto niya kaso yung ate pong tela kasi ano short po tayo. Bali, hindi siya masyado maluwag sa ano. Yung po kasing long sleeve niya parang may lawit po yung pinakamanggas. Kaso kulang po tayo sa tela kaya medyo maliit-liit lang yung kanyang ano. Yan na lang po kasi ang natirang tela kaya kailangan ingat na ingat po talaga kung paano natin mapapaganda ang kanyang manggas. Yan po yung ginagawa ko, yung armhole po niya. Tapos yung kanyang length. Yan yung kanyang circle. Yan. Sayang kung bigay sana yung style ng kanyang manggas. Kaso short na po kasi tayo sa sa tela O kaya ganyan na lang po. Balik ko lang tayo sa tela. Ang mahal po kasi naman ng tela na yan, pero napakaganda naman po talaga. Diba? Tapos na po. Tatahiin na po natin yan. Kailangan po yung front kasi niyan uukaan pa natin ng konti. Hindi po pa talaga pantay ang pagka-armhole niya. Kailangan may uka siya. O yan. Pili po tayo ng sinulit, kung ano ang nababagay, kung yung cream or yung pure white. Pero parang mas maganda yung cream. Kasi yung tela natin ay may pagka-cream. So, ayan po. Start na po tayo sa pananahe. Si Aling Myrna. Ayan po. Oh. Ayan po. Manggas po muna ang uunahin natin. Medyo maingat din po tayo sa pananahe kasi may mga sequence po kasi siya, matatalas siya. So, yun po yung nakakabali ng karayom. Tapos yung karayom po is mahal na. Nasa 15 pesos ang isa. Kaya pag nabalian ka po ng 2 or 3, lugi ka na. Ganyan po talaga. Ayan po yung aging na yan. Nabalian na po ako ng isa. O di magkano na lang. Ayan. Dahan-dahan sa pag-aging po. Kasi matalas po yung sequence. Kita nyo, naputulan na ako ng karayom. Sa lahat ng mga followers ko, silent followers, marami pong salamat sa inyo. Sa aking mga uh, relatives and friends, sa aking mga customer, maraming po salamat sa oras na pinapanood nyo ang aking mga project, ang aking mga ginagawa dito sa Meta World. Ayan po. Di po ba ang ganda ng lace? Transparent po yan. Kaya yung po siya po na tinahi ko, hindi ko alam po siya ba o old rose. Parang ganon. Kitang-kita po siya sa loob. Yung nasa loob, yan po yung ipapatong. Instead na po yung lace na yan, isama sa pagtahi, hindi po gusto niya nakahiwalay. Kaya po parang maganda rin naman siya. Yan na po kasi ang nauuso ngayon sa mga ninang. Ayan po. Diba? Shoutout nga po pala sa mga kagaya kong mananahe. Shoutout po sa inyo. Kung ano man po yung nakikita nyo sa aking mga ginagawa, yan lang po ang tanging kaya kong gawin.
Alam kong mararami rin mahuhusay at magagaling na mananahi. Medyo ako po medyo wala pa po sa level ng talagang magaling. Ayan po. Hindi po kasi yan ini-agingan. Pag ini-agingan po, parang halatang halata po kasi po nga wala po yan lining. Kaya ilalapat lang po natin ang bukod yan. Ayan. Maganda po yung tela niya eh. Ayan po. Pag binugupitan na lang po natin yung pinaka laylayan niya. Hindi na po natin yan itutupi kasi lace po kasi siya eh. Parang pangit naman pag tinupi. Papabayaan na lang natin siyang nakaganyan. Na po natin yung manggas. Maganda po yan pag napagmasdan niya. Maganda po talaga. Kung ako po magnininang, ganyan din yung gagamitin ko eh. Para yung aking kabilbilan ay matakpan. Thank you for watching po. Ayan po, tapos na po tayo. Ayan na po yung dress and then ito naman po yung shawl. Yung kanyang cardigan. O, di po ba? Thank you po.